Marami sa atin ang nagdududa sa mga kwentong may kinalaman sa mga bagay na gumagalaw sa dilim. Ngunit may isang nakakakilabot na nilalang na paulit-ulit na lumilitaw sa mga ulat mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming tao ang nagsasabing nagigising sila sa kalagitnaan ng gabi at natatagpuan ang kanilang sarili na may isang aninong figura. Kadalasang ay nilalarawan bilang isang matangkad at madilim na anino ng isang lalaki na nakasuot ng sombrero. Ang sombrero ay maaaring iba't ibang uri tulad ng fedora, top hat o sombrero. Madalas din siyang nakasuot ng trench coat o mahabang balabal na nakatayo at nagmamasid sa kanila. Ang Hatman. Sa ilang ulat, ang Hatman ay may maliwanag o pulang mga mata, habang sa iba naman ay wala siyang nakikitang mata kundi purong anino lamang. Siya ay madalas na inuulat bilang isang malabong anyo na parang anino, ngunit mas solid kaysa sa karaniwang anino. Kadalasang lumilitaw ang Hatman sa mga taong nakakaranas ng sleep paralysis, isang kondisyon kung saan ang isang tao ay hindi makakagalaw o makakapagsalita habang nagising mula sa tulog. Sa estado ng sleep paralysis, ang tao ay maaaring makaramdam ng malalim na takot at nakakakita ng mga aparisyon tulad ng Hatman. Maraming mga tao ang nagulat ng kanilang mga karanasan sa Hatman. Kadalasang nakakaranas ng matinding takot at pagkabalisa ang mga taong nakakakita ng Hatman. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng malamig na pakiramdam at pakiramdam na may nagmamasid sa kanila. Ang Hatman ay kadalasang nakatayo lamang at nagmamasid, ngunit may mga ulat na siya ay gumagalaw patungo sa taong nakakakita sa kanya na nagpapalala ng kanilang takot. Matapos ang ilang sandali, ang Hatman ay kadalasang naglalaho, kadalasan kapag ang tao ay ganap ng nagigising mula sa sleep paralysis. Si Heidi Hollis ay isang manunulat at paranormal researcher na unang nagbigay ng pangalan sa Hatman. Ayon sa kanyang mga pananaliksik, nakaranas siya at ang iba pa ng mga nakakakilabot na engkwentro sa Hatman. Inilarawan ni Hollis ang Hatman bilang isang matangkad na anino na may sombrero at trench coat. Isa sa kanyang mga kwento ay nagsasabi ng kanyang sariling karanasan kung saan nakita niya ang Hatman sa kanyang kwarto sa kalagitnaan ng gabi na nagdulot ng matinding takot sa kanya. Isang sundalo ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa isang paranormal forum. Ayon sa kanya, nagising siya isang gabi habang nakadeploy sa Iraq at nakita ang Hatman na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, ang Hatman ay tila nagmamasid lamang sa kanya bago ito biglang naglaho. Ang sundalo ay nakaranas ng matinding takot at pagkabalisa matapos ang insidente. Ang pangunahing reaksyon ng mga taong nakakakita ng Hatman ay ang matinding takot. Maraming naguulat na sila ay nakakaranas ng malamig na pakiramdam at hindi maipaliwanag na kaba. Bukod sa takot, nakakaranas din sila ng matinding pagkabalisa na tila hindi mawala kahit na umalis na ang Hatman. Ang babae na tinawag na Jane Doe ang nagulat na nakita niya ang Hatman sa tabi ng kanyang kama habang siya ay nagigising mula sa tulog. Nakaramdam siya ng matinding takot at hindi makagalaw. Matapos ang ilang sandali, biglang naglaho ang Hatman at siya ay nakaramdam ng matinding pagkapagod at pagkahilo kinabukasan. Si John Smith ay isang estudyante sa kolehiyo na nakatira sa isang maliit na apartment malapit sa campus. Siya ay kadalasang nag-aaral ng hating gabi dahil sa kanyang busy na schedule sa araw. Sanay na siya sa pag-aaral na mag-isa sa gabi at hindi madaling matakot. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, abala si John sa pagre-review para sa isang importanteng pagsusulit. Ang kanyang silid ay may sapat lang na ilaw galing sa kanyang desk lamp at tahimik ang buong apartment. Habang siya ay nagbabasa, bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin sa kanyang likuran kahit nasarado ang lahat ng bintana at pinto. Binaliwala niya ito sa umpisa, iniisip na baka dahil lamang sa pagod. Pagkatapos ng ilang minuto, napansin ni John na tila may aninong anyo sa gilid ng kanyang mata. Paglingon niya, nakita niya ang isang matangkad na aninong figura na nakasuot ng sombrero at mahabang balabal. Nakapako ito sa sulok ng silid, hindi gumagalaw. Si John ay agad na nakaramdam ng matinding takot at kaba. Ang kanyang puso ay kumakabog at tila hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay may mabigat na presensya na nagmamasid sa kanya. Ang Hatman ay tila nakatitig lamang sa kanya, hindi nagsasalita o gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay tila itim na butas na nagpapalalim sa takot ni John. Pagkaraan ng ilang minuto na tila napakatagal para kay John, ang Hatman ay biglang naglaho. Para bang unti-unti itong nawala sa kadiliman hanggang sa wala nang matira.
Matapos mawala ang Hatman, agad na bumangon si John at binuksan ang lahat ng ilaw sa kanyang apartment. Siya ay nakaramdam ng matinding pagod at panghihina, kaya't nahirapan siyang magpatuloy sa pag-aaral. Kinabukasan, si John ay nakaramdam ng matinding pagkapagod kahit na natulog siya ng ilang oras. Ang kanyang isip ay puno pa rin ng takot at kaba mula sa nakita. Sa mga sumunod na gabi, siya ay nagkaroon ng bangungot na may kinalaman sa Hatman na nagdulot ng hindi maayos na pagtulog at karagdagang stress. Dahil sa insidente, siya ay naging mas balisa at natatakot na mag-isa sa gabi. Kinailangan niyang maghanap ng paraan upang mapakalma ang sarili, tulad ng pag-iwan ng mga ilaw na bukas at pakikinig ng musika upang makaalis ng kanyang atensyon mula sa takot. Nagsimula siyang magsaliksik tungkol sa Hatman at natuklasan na hindi siya nag-iisa sa kanyang karanasan. Maraming tao ang nagulat ng katulad ng mga engkwentro na nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa na hindi siya nababaliw. Sumali siya sa mga online forums kung saan siya nakipag-usap sa iba pang nakaranas ng Hatman. Dito, natuto siya ng mga iba't ibang teorya at paliwanag tungkol sa kanyang nakita. Maraming ulat ng Hatman sightings ay konektado sa sleep paralysis, isang kondisyon kung saan ang tao ay nagigising ngunit hindi makakagalaw o makakapagsalita. Sa estado ng sleep paralysis, ang mga tao ay maaaring makakita ng mga hallucinations kabilang na ang Hatman na tila nagmamasid o lumalapit sa kanila. Kahit na walang direktang interaksyon, ang mga taong nakakakita ng Hatman ay kadalasang nakakaranas ng pakiramdam na may nagmamasid sa kanila na nagdudulot ng matinding takot. Ang presensya ng Hatman ay madalas na inuugnay sa malamig na pakiramdam sa kapaligiran. May mga ulat na ang mga taong nakakakita ng Hatman ay nagkakaroon ng mga pisikal na sintomas tulad ng pagdurugo ng ilong, matinding pagkapagod, at kahinaan pagkatapos ng kanilang engkwentro. Ang mga taong nakaranas ng Hatman ay kadalasang nagkakaroon ng mga bangungot at hindi maayos na pagtulog. Ang Hatman ay kadalasang naglalaho bigla, maaaring nawawala sa isang iglap o dahan-dahang naglalaho sa dilim. Sa karamihan ng mga ulat, ang Hatman ay bihirang nakikipag-usap o gumagawa ng anumang direktang aksyon maliban sa pagtayo at pagmasid. Ang mga taong nakakakita ng Hatman ay minsang naguulat ng iba pang paranormal na aktibidad sa kanilang paligid, tulad ng mga paggalaw ng mga bagay, kakaibang tunog, o iba pang mga anino. Ang ilang paranormal experts ay naniniwala na ang Hatman ay isang tagamasid ng kaluluwa. Siya ay nagmamasid lamang at hindi direktang nakikialam sa buhay ng tao. Sa pananaw na ito, walang ebidensya na ang Hatman ay kayang kunin ng katawan o buhay ng isang tao. Ang kanyang presensya ay maaaring magdulot ng matinding takot, ngunit wala siyang aktibong ginagawang pisikal na pinsala. Ang Hatman ay itinuturing na isang uri ng shadow people, mga anino o espirito na nagpapakita sa mga tao. May mga naniniwala na sila ay mga espiritu ng mga yumaong tao, mga demonyo, o mga interdimensional beings. Ang ilang paranormal experts ay naniniwala na ang Hatman ay demonyo na nagpapakain ng takot at negatibong enerhiya, kahit madalas siyang nagpapakita sa mga taong nakakaranas ng matinding emosyon o stress, kagaya ng sundalong nasa gyera kanina. Ang ibang teorya ay nagsasabi na ang Hatman ay isang interdimensional being, isang nilalang mula sa ibang dimensyon na nakikialam sa ating mundo. Maraming siyentipiko ang nagpapaliwanag na ang paglitaw ng Hatman ay resulta ng sleep paralysis, kung saan ang utak ay nasa pagitan ng paggising at pagtulog. Sa estado na ito, ang mga ilusyon at halusinasyon ay karaniwan. Ang pareidolia ay isang psychological phenomenon kung saan ang utak ay nakakakita ng pamilyar na mga hugis tulad ng muka o tao sa mga walang anyo na bagay o pattern tulad ng anino sa dilim. Bagaman maraming kwento at teorya ang umiikot tungkol sa Hatman, wala pang konkretong ebidensya na kaya niyang kunin ng katawan o buhay ng isang tao. Ang mga ulat at karanasan ng mga tao ay nagpapakita ng matinding takot at pagkabilisa na dulot ng kanyang presensya. Ngunit ito ay madalas na nauugnay sa sleep paralysis at iba pang pisikal na kondisyon. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga ganitong karanasan ay ang pag-unawa sa sleep paralysis at pag-iwas sa mga sanhi nito, tulad ng stress at hindi sapat na tulog. Salamat sa panonood ng ating kwento tungkol sa Hatman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at gusto nyo pang makaranas ng higit pang mga kwento ng kababalaghan at misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong upload.
Kung meron kayong sariling mga karanasan o kwento na nais ibahagi, iwan lang sa comment section sa ibaba. Huwag din mahiyang mag-comment kung may karanasan ka sa sleep paralysis, lalo na sa Hartman. Kung gusto mong magbahagi ng karanasan kung paano mo nilalabanan o napahinto ang sleep paralysis, ay ayos lang din. Sama-sama nating tuklasin ang mga hiwaga ng mundo at ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Hanggang sa susunod na kabanata, ingat kayo mga kaibigan at laging mag-ingat sa anino.